What's up mga kaibigan? Kamusta huli kayo? At muli nagbabalik tayo sa ating pangalawang talk. Sa unang talk, pinag-usapan natin yung kumusta ka. Sa pagkamusta ng ating sarili at natutunan natin kung paano nating harapin ang ating sarili. Dahil nakumusta na natin ang ating sarili, gusto ko naman na kumustahin naman natin ang ating mga kaibigan. O sino ba sa inyo yung may mga kaibigan? BFF, best friend, o kaya naman yung mga katropa, ka-ML, kalaro. Pero the question is, nagiging totoo ka ba sa kaibigan mo? O yung kaibigan mo ba ay nagiging totoo sa'yo? At alam naman natin na gusto natin maging totoo sa ating mga kaibigan. Pero yun lang minsan kasi ay hindi natin alam kung paano ba tayo mag-grow sa ating pagkakaibigan sa ating kapwa. Ngayon, pag-uusapan natin yung growing healthy friendship. At mag-focus tayo sa explanation ni Maud Parcell, isa siyang psychotherapist, dahil si Ma'am Parcell ay meron siyang expertise sa larangan ng ganitong mga topic. Si Maud Parcell ay isa siyang founder and executive director of the Life Solution Center of the RAIN and one-of-a-kind consortium of independent businesses and practices designed to treat the whole person. Isa siyang psychotherapist, executive coach, sa corporate consultant. Siya din ay isang skilled and seasoned psychotherapist with a short-term solution focused approach. She recognizes that most dilemmas have straightforward, common sense solutions and waves a unique blend of warmth and humor into her work. She works extensively with adults, couples, and teen. So, ganun siya ka-expert sa pamamagitan ng topic na ito. At ang maganda sa kanya ay meron siyang common sense solution o straight to the point solution sa mga nagkakaroon ng problema sa psychologically. Ano ba yung friendship? Friendship is a relationship between friends. Ang friendship din is a relationship of mutual affection between people. May terminology dito ng relationship saka affection. Without relationship o without affection sa bawat isa, hindi natin mako-consider na friendship ito. Pag sinabi mong relationship, dito yung jowa. Growing a healthy garden. According to Ma'am Parcell, everyone understands that growing a healthy garden doesn't happen without proper soil, sunlight, fertilizing, and weeding. The same principles apply to friendships. In order to thrive, they require care and maintenance. Aristotle said, it is simply and eloquently, we should behave to our friends as we would wish our friends to behave to us. Yung isa daw malagong garden ay hindi siya magiging malago o hindi siya magiging malusog kapag una, yung lupa ay hindi rich soil. Ibig sabihin nun ay may matabang lupa. Kapag yung halaman daw doon sa garden ay hindi naaarawan. Na hindi magaganda yung tubo ng garden kapag walang nagdidilig o wala nagka-fertilize sa garden na yun. So, hindi siya magiging healthy. Gusto i-compare ni Ma'am Parcell yung isang rich garden sa friendship. Kung paano mag-grow yung ating pagkakaibigan analogically sa isang garden. According to her, meron daw 6 steps. The following steps will make your friendship as hearty as your summer garden. So ano yung 6 na steps na yun? Una, find soil. Add sunlight, plant seeds, fertilize, water, saka weeds. Okay, so isa-isayin natin yung steps na binanggit niya. Una daw is find fertile soil. Ano ba yung fertile soil? Friends should be someone you choose to have in your life because he or she enriches your experience. What is a fertile soil? Ang fertile soil ay ibig sabihin yung matabang lupa. Yung magandang taniman kasi nga mataba nga yung lupa na ito. At sa ating yung fertile soil, ang lugar para maging mataas o maging malago ay yung pagkakaibigan ninyo. Ang ibig sabihin lang yung pagtatanim sa fertile soil, ibig sabihin ito yung question is, saan nyo itinatanim yung friendship ninyo? Sa madaling salita, saan mo dinadala yung kaibigan mo? O saan ka dinadala ng kaibigan mo? Malalaman natin na napupunta ka sa
sa rich soil o yung friendship nyo ay napupunta sa rich soil kapag dinadala nyo yung bawat isa sa mga lugar kung saan mas mag-grow kayo sa sarili ninyo, physically and spiritually. So, asan yung mga lugar na yon? Sabihin nun, good influence ka sa kaibigan mo o good influence siya sa'yo kung dinadala mo siya sa kunyari sa simbahan. Bakit? Sa simbahan? Kasi sa simbahan, mag-grow ka ng friendship with the Lord. Mag-grow ka sa faith sa Kanya. O kaya sa library. Dahil sa library, dahil you encourage your friend na mag-aral. Yung paglago ng pagkakaibigan ninyo, depende kung saan kayo pupunta. Pero kapag pupunta kayo sa mga lugar na maikakasama ninyo, for example, pupunta kayo sa Taguan para mag-yosi. Bata ka pa, nag-yosi ka na. For example, gumagamit ng mga abusive drugs, ganyan, no? And through that, ma-realize natin na instead na tumataba yung lupa natin, mas nag-grow yung ating friendship, hindi natin nare-realize na hinahatak na pala tayo pababa. Fertile soil. Rethink your friendship. Are you expending your energy in all the wrong places? Consider focusing your attention on a few sturdy friendships, those with strong roots and potential for healthy, beautiful blooms. Magbubulong kayo bilang isang magkaibigan, depende kung ang pinupuntahan ninyo, it will help us to grow our friendship. Number 2, add sunlight. Add sunlight, make your friendship a priority in your life. Even with hectic schedules, you can get together to exercise or meet for a quick cup of coffee. Keep in touch by phone and email. Sunlight is a symbolism ng magandang araw. Ibig sabihin nun, ito yung magkakaroon ng sunlight pagkatapos ng unos, pagkatapos ng typhoon o bagyo, pagkatapos ng natural disasters na na-experience natin. Ay, nagkakaroon to ng sunlight, di ba? Pagkatapos iba ng rain, siyempre, kailangan ding umaraw. Sinasabi ni Ma'am na kailangan din daw ng sunlight sa ating friendship. Ano ibig sabihin ng sunlight sa ating friendship? Kasi yung ating unos, yung ating bagyo, masabi natin ito yung ating mga problems, yung mga difficulties na na-experience natin, o ito yung mga stress na na-experience natin sa everyday life kasi either magkatrabaho tayo or kaya nag-aaral tayo. So marami tayo mga stress na na-experience. The question is, so sinasabi niya, nagiging sunlight ka ba sa kaibigan ninyo na nakaka-experience ng mga storms, mga difficulties, yung mga bagyo na pinagdadaanan nila? Or ikaw pa yung nakadagdag para mas ma-down pa siya o para mas bagyuhin pa yung buhay niya. Baka minsan ikaw pa yung nagdadala ng tsunami sa buhay niya. Sabi ni Ma'am Parcel, mas mag-grow tayo in friendship kung tayo ay nagiging sunlight. Motivator tayo. Kaya sabi niya, time to time, kailangan kinakausap natin kaibigan natin. Ini-invite din natin siya na magkape o binanggit niya magkape o kaya ini-email natin sa talagang long distance yung friendship ninyo, pwede mo siya email o i-chat natin sila. At sabi ni Ma'am, kailangan din tayo ay mag-enthusiastic saka positibo. So nagbibigay dapat tayo mga positive feedback sa ating mga kaibigan, minomotivate natin siya para maging isang sunlight din tayo. Kailangan maging enthusiastic tayo sa kanya. Ibig sabihin nun, magkaroon ng buhay ang approach natin sa kaibigan natin. Para mas na-realize niya na, ay, may kaibigan ako, dinadamayan ako sa aking problema. So through that, umagaan yung pakiramdam niya, nabibigyan mo siya ng sunlight. Number 3, plant seeds. Establish a strong foundation by indicating in word and deeds that you will be there for your friend. So thick and thin, most important, make it safe for your friends to share innermost thoughts with you by always keeping confidences. Kumbaga, paano mo ba ito itatanim? O saan mo ba itatanim yung friendship ninyo? Ano ba klaseng itatanim ninyo sa lugar na yon? Ito ba to ay plants? O ito ba yung weeds o damo?
Sa pagkakaibigan, dapat meron kang security sa kanya at siya ay may security din siya sa'yo. Dapat, kung may mga sikreto kayo, hindi dapat yan lumalabas kahit kanino, para sa inyo lang yan, para it really helps you to trust one another. Kung saan ba natin itatanim ang ating friendship? Dito ba sa rocky ground? Kung saan na hindi naman tutubo yung o mamumuka tayo sa lugar na yon? O doon ba tayo sa malupa nga pero mabuhangin? O itatanim ba natin yung ating friendship sa rich soil na mas magugulo tayo sa isa't isa? Number 4, fertilize. Don't take the individual or your friendship for granted. Friendship is something you must earn each day. It is not an unconditional arrangement. Don't push the limits of friendship by asking for unreasonable favors or by taking advantage of the person's goodwill. Yung iba kasi, nag-take advantage nila yung kaibigan nila. O yung iba naman, kinakaibigan lang nila yung sinasabi ng kaibigan para makakuha ng chismis. Kumbaga ito yung mga tao may mga hidden agenda, kaya tayo kinakaibigan. Sa pagkakaibigan daw, dapat fini-fertilize natin. Ibig sabihin, nilalagyan daw natin itong pataba. Dapat hindi lang ito nauuwi sa pagtatanim, dapat meron din trustworthy tayong ipinapakita sa kaibigan natin. At yung kaibigan dapat natin ay may ganun din siya sa'yo. At paano natin ma-realize kung nag-grow ba yung pataba na nilalagay natin sa pagkakaibigan natin? Diba pag tayo, nagtanim tayo sa lupa, pag matabang-mataba na yung halaman, nagkakaroon ng mahabang mga ugat. So, ganun din dapat yung ating pagkakaibigan. Bilang isang tinatanim sa isang rich soil, ang pagkaibigan natin dapat malaki yung foundation. Ibig sabihin, marami ng ugat sa lupa, sa rich soil, para kakapit ito na hindi ito basta-basta matutumba, hindi ito basta-basta malalagas dahil nakakapit siya. So, ganun dapat ang ating pagkakaibigan ay mayroong kapitan. So, nakakapit talaga yan. So, syempre, totoo yung pagkakaibigan. Number 5, water. Always be generous with praise and conscious with criticism. Applaud successes and do your best to be good listener. Alam naman natin, yung tubig ay napakahalaga sa atin yan. Bilang isang tao o sa hayop, napakahalaga ng tubig. Pati sa halaman, napakalaga ng tubig. Kumbaga, okay lang kahit mawalan tayo ng pagkain, huwag lang tayo mawawala ng tubig. Di ba? Yung water dyan is symbolize life, symbolize hope, it will quench our thirst. Tayo bilang isang kaibigan sa kapwa natin, dapat it will also quench the thirst of our friend. At ganyan din yung kaibigan din natin sa kanya. Kasi siyempre, ang friendship, hindi lang yung ikaw yung magbibigay sa kanya. Ang friendship din ay siya rin, nagbibigay din siya sa'yo. Nagko-contribute siya sa pag-grow mo. At ikaw din, nagko-contribute ka rin sa kanya sa pag-grow niya. At paano ba natin masasabi na nagdidiligan natin o nilalagyan ba natin ng tubig yung ating friendship? Kapag ikaw ay nagiging totoo sa kapwa mo o nagiging totoo ka sa kaibigan mo. The question is, nagiging totoo ka ba talaga sa kaibigan mo? Tubig ba talaga ang nilalagay mo sa halaman ng pagkakaibigan ninyo? O nilalagyan nyo ng gaas para masunog? So, nakadepende din yan. At paano din natin masasabi na tubig ba talaga ang nilalagay natin sa bawat isa? Kapag sa lahat ng mga success natin, kunyari ikaw naging successful ka, naging masaya yung kaibigan mo. Kapag siya naman ay naging successful, naging masaya ka naman para sa kanya. So give and take kayo. Kapag yung isang kaibigan ninyo naging successful ka, bigla siya naging malungkot, hindi siya totoong kaibigan. Bakit? Kasi naging competitive siya sa'yo. Hindi tubig ang nilalagay niya sa halaman na yan. Pwedeng asido nilalagay niya sa'yo kasi nagiging, kumbaga niruruin niya yung friendship ninyo, sinisira niya ang friendship ninyo. Kasi sa pagkakaibigan din, wag naman din natin lunurin yung kaibigan natin.
Di ba nga kapag nasobrahan din yung plants sa tubig, di ba? Possible nangaangat yung plants, mawawala yung root niya sa soil kasi sobrang dami ng tubig. Dapat ang paglalagay ng tubig sa ating kaibigan, sa ating pagkakaibigan, dapat yung tamang-tama, yung sakto lang. Kasi kapag nasobra niya, baka naman masakal. Sometimes akala natin na yung pag-advise natin sa kaibigan natin. Kasi may mga tao kasi na gusto lang na nandiyan ka lang para sumuporta, na hindi mo naman kailangan mag-advise pa ng napakahabang litanya. No, kaya sometimes yung presence mo, nandun ka lang, ay is enough para makonsole siya, para ma-relieve lang yung problems niya. Sometimes, kailangan lang ng ating kaibigan ng crying shoulder para malaman niya yung security niya. So, hindi niyo muna kailangan na lunurin pa siya ng maraming advice, lunurin pa na kung ano-ano. Lastly, weeds. When you have a disagreement, try to see things for your friend's point of view. Choose your words carefully as it is hard to take back things said in anger. If you are wrong, swallow your pride and apologize. So sinasabi naman dito yung weeds, ibig sabihin yung pagtatanggal ng damo. Alam naman natin, sa pagtatanim natin, kaya di ba kapag yung mga magsasaka, nagtatanim sila ng mga gulay, time to time, sinicheck nila yung kapag may tumutubong mga weeds o may tumutubo ng mga damo. Kasi tinatanggal nila yung bakit? Kapag pinalaki nila yung damo kasama nung natanim nila, possible tong damo na ito ay sakalin to o sirain yung halaman o yung gulay na tinatanim niya. So dapat lahat ng mga bagay na makakasira sa pagkakaibigan ninyo, dapat ina-unroot nyo yan. Tinatanggal nyo yan sa pagkakaibigan ninyo. Masabi natin na paano ba nagkakaroon ng damo o yung weeds ng ating pagkakaibigan kapag nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, understanding sa bawat isa. Pero gusto ko lang explain sa inyo, minsan na mas maganda nagkakaroon tayo ng misunderstanding sa bawat isa. Kasi bilang magkakaibigan, pwede ito yung maging dahilan para mas mag-grow yung friendship ninyo. Pero dapat, yung pag hindi pag-uunawaan sa bawat isa, dapat ay meron ding hangganan. Paano ito magkakaroon ng hangganan? Kapag meron tayong pagpapakumbaba sa isa't isa. So, ibig sabihin, kapag alam naman natin na may kasalanan tayo, dapat maging humble tayo sa kaibigan natin para humingi ng kapatawaran. Kaya hindi totoong kaibigan niya kapag may kaibigan kayo na pa-pride effect pa, na gusto pa niya pasuyo-suyo na gano'n, para ipakita, ma-express lang yung disappointment niya, no? No, sa pagkakaibigan, kung totoo kayong magkaibigan, marunong kayong marunong kayo umunawa sa bawat isa at marunong kayo magpatawad sa bawat isa. Dahil ang friendship dapat hindi binabahayan ng grouches. So yun yung mga weeds o sumisira sa ating pagkakaibigan. Ibig ko sabihin, okay lang na magkaroon tayo ng unos o bagyo sa ating pagkakaibigan o yung misunderstanding to help us and to test our friendship para mag-grow. Pero mag-grow lang ito yon kapag merong humility o pagpapakumbaba. Pero kapag walang humility, pag walang forgiveness, hindi mag-grow yun. Saka hindi nyo ba alam, di ba ang pinaka mas magandang na itutulog mo sa gabi, kapag malinis ang puso mo, wala kang grudge sa puso mo. Ibig sabihin nun, kung nagpatawag ka sa puso mo, napaka-free mo. Yung iba kasi, takas ang pride ayaw pang magpatawad Kahit itong mga ito kapag sa gabi, matutulog na to, hindi pa ito makatulog Kasi deep inside, sabi ng konsensya, patawarin mo na ito kasi magkaibigan tayo Pero pinangungunahan siya ng pride, ayaw pa rin magpatawad. And through that, kapag ito ay nag-grow into sa friendship na ito, dumami yung damo nito sa pagkakaibigan ninyo, magiging toxic na siya. So, hindi na siya naging healthy friendship, or baka itong kaibigan na ito, maybe isa sign na hindi siya talaga kaibigan para sa'yo. Okay, so yung sinasabi ni Ma'am Parcel, yung ating doong pagkakaibigan ay parang pag-grow sa garden na kailangan maging healthy, na dapat kompleto yung tubig, dapat rich ang soil, dapat may nagtatanggal ng damo, o dapat naka-experience din ng sunlight para mas lumago yung friendship na kinompare niya sa isang garden. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung 10 honest reason
para i-let go na natin yung friendship natin kapag nagkakaroon na tayong toxicity sa ating pagkakaibigan. Una, masasabi natin na hindi totoo yung pagkakaibigan natin sa ating kaibigan na sinasabi natin kaibigan kapag they are bringing you down. So, ibig sabihin, hindi kanya ini-lift up. Palaging negative yung gusto niyang sabihin sa'yo. Wala ka ng magandang ginawa para sa kanya. Unang sign yon. Pangalawang sign, they don't make time for you. Ibig sabihin nito, ikaw naman nag-exert ka ng effort sa mga kaibigan ninyo para tulungan sila o i-guide sila. Pero kapag ikaw naman yung nangangailangan, ay hindi naman sila nag-e-effort. Natulungan ka. Kumbaga, ikaw yung give ng give, sila naman yung take and take, so wala ka naman nare-receive. At ano pa? There isn't a healthy balance. So, ano ibig sabihin nun? Yun ang healthy balance sa ating pagkakaibigan, dapat meron kayong, the more you spend your time from each other, the more na mas tumataas yung value ng pagkakaibigan ninyo. Yung balance din, pagdating dito sa baka difficulties na experience natin, kapag nagka-experience na ng problema, mas maganda yung tinuturing natin kaibigan, dadamayin niya tayo. At the same time din tayo, kapag yung kaibigan natin, na naman na naka-experience ng problema, dadamay din tayo sa kaibigan natin. So, give and take energies siya, binabalance yung friendship ninyo, and it will grow yung pagkakaibigan natin o pagkakaibigan ninyo. Pero kapag sinabi man unhealthy balance, ito yung nga sabi ko kanina, yung bigay ka ng bigay, so wala naman silang effort sa'yo. Sa pagkakaibigan, dapat both side nagkakaroon ng effort sa bawat isa. Yan ang healthy friendship. Kapag hindi sila ganito sa'yo, maybe it's not an unhealthy friendship. Siguro ito na yung time na possible na i-let go na natin sila. Ano pa? They aren't honest to you. So, ibig sabihin, no, ito yung mga kaibigan na hindi sila sabi na totoo sa'yo, kinakaibigan ka lang kasi gusto nila makuha ng comfort, kinakaibigan ka lang kasi gusto mayaman ka maybe, gusto nila mapalibre ng palibre sa'yo, pero pag ikaw naman na yung nangangailangan, bigyan naman sila tatago. Kung bakit kinakaibigan ka lang nila kasi may benefits sila na re-receive sa'yo, pero in times of difficulties, nagtatago sila sa'yo. So, hindi sila naging honest sa'yo. You don't feel good around them. Kumbaga, kung magkakasama kayo, binubuli ka nila, palagi ka nila kinakawawa, gano'n, no? Maybe it's a sign din na kasi ang healthy friendship, kaya mo sila i-accept at kaya ka rin i-accept kung sino ka. They don't support you. Ikaw todo namang suporta sa barkada mo. Kiniklaim mo sa sarili mo na barkada mo sila, pero sila naman ay kinakaya naman, ay di ko barkada yan. Ay, saling-pusa lang naman yan sa barkada namin. Kunyari lang, na sinasalin namin siya para ma-take advantage lang natin siya. Kapag hindi ka nila sinusuportahan, isa also a sign na kailangan mo sila rin i-let go. They don't value your opinion. Ibig sabihin nun, hindi naman nila pinapakinggan yung opinion mo. Gusto nila, sila yung masusunod. Pero kung ikaw nagsasuggest, ay hindi naman sila nakikinig sa'yo. Pero tanungin mo rin yung sarili mo, baka naman kasi ganun ka rin naman din sa kanila na hindi ka nakikinig din sa kanila. Pero kung tatingin mo naman, maganda naman yung pakikitungo mo sa kanila, tapos sila, hindi naman sila maganda pakikitungo sa'yo, baka this is a time na you may let go yung friendship ninyo. They are too needy. Rin nga sabi ko sa inyo na lalapit lang sila sa'yo kapag may kailangan lang sila sa'yo. They hold grudges. Ibig sabihin nun, nagtatanim sila ng sama ng loob sa iyo. Kapag may ginagawa ka ng pagkakamali, tapos humingi ka na ng sorry sa kanila, hindi nila makalimutan to. Ito rin isa ring sign yun na you need to let go yung friendship ninyo. They don't have your best interest at heart. Baga, hindi naman talaga sila interesado sa iyo. Dalang, diyan ka lang kasi yun nga, for benefit siguro nila, kaya pinakaibigan ka nila. So, kailangan nyo re-examine din yung sarili ninyo at saka yung barkada ninyo. Baka itong mga signs na ito ay na-experience mo sa barkada mo. Baka sign din to na hindi ka belong sa kanila. Baka this is the time na humanap ka ng ibang friendship, ibang kaibigan, that it will help you spiritually, to grow you spiritually. Pero, tanongin mo din yung sarili mo, baka namang siguro kasi ganyan sila sa'yo, kasi toxic ka rin naman din pala. O may pagkakamali ka rin naman din pala. Baka hindi ka naman kasi marunong mag-accept ng mga mistakes. So, kailangan mo din makinig din sa mga reasons nila,
kung bakit mo na-experience yung mga bagay na yun. Baka naman kasi meron talagang root o meron man talagang kadahilanan bakit sila na ganun ka i-treat. Okay, so nalalaman na natin yung mga sign kung kailangan ba na i-let go na natin yung ating friendship sa kapwa natin at saka natutunan din natin yung turo ni Ma'am Parcel na regard sa pagtatanim ng ating friendship sa garden na para mas maging malago. So, to summarize, sa lahat na pag-usapan natin, yung pagkakaibigan is the one who will lead you para maging mag-grow ka sa sarili mo. At at the same time, para mas lumago ang relasyon mo sa Panginoon. Kapag itong kaibigan ninyo, it leads you to sinning o it leads you to sin, hindi talaga siya totoong kaibigan. Ibig sabihin, baka isa na rin itong sign na medyo layuan mo itong kaibigan na ito. With a charitable way, with a Christian way. Or kung gusto nyo ma-preserve yung friendship ninyo, pagdasalan natin ito ng maigi at magkaroon tayo ng confrontation with them. Alam mo kasi ako, gusto ko maging kaibigan. Yung pagkakaibigan natin, gusto ko ma-lead na magandang impluensya. Yung pagkakaibigan ninyo, may magandang impluensya na makakatulong nito sa pamaraan na paglago sa espiritual natin. Kapag tayo nagkaroon ng magandang halimbawang kaibigan o good influence, it will help us to grow in our relationship with God. Hanggang sa muli, keep inspiring.